Senate President Chis Escudero nagsalita na nga po hinggil sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito rin ay nagpasalamat sa pagdalo ng dating Pangulo at pagbibigay ng kanyang sarili hinggil sa kanyang mga naging karanasan at naging karamdaman, ano man ang kanyang nagiging sitwasyon ngayon, ay patuloy pa rin itong pinasalamatan ng ating Senate President. Pero ito ay nanawagan ito sa Department of Justice na timbangin ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan ito na balansehin at tignan muna ang transcript na pinanumpaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago umaksyon ang Department of Justice. At ang pinagtataka nito ay dahil ilang taon nang natapos ang pangunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang ngayon wala pa ring naisasampang kaso laban dito, no? Sa pagkakataong marami na daw at ilan na raw ang nag-testify laban sa mga uh, uh, naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, at andyan na rin si Las Cañas at Matubato na nanumpa dati at tumistigo laban sa kontradroga ng Administrasyong Duterte, no? At sinasabi nito na mabagal ang naging usad ng investigasyon at kaya napipilitan ito na manawagan sa Department of Justice na busisiin at timbangin ano nga ba ang kahihinatnan ng isyong ito. Saan ba papunta ang isyu na ito, at kinundina din ito ang pagmumura ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado at pinagbinigyan din ito na ito ay hindi kaaya-aya sa Senado at ang sabi niya ay bawal maging manhid at bawal masanay ang mga tao o lalo na sa Senado na nakakarinig ng mga ganitong bagay. Kaya ang sabi ng kwestisyon ito ni Senator Reyes Hontiveros na huwag payagan o balasubasin ang Senado sa pamamagitan ng pagmumura ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ay inaksyonan din naman ni ni Coco Pimentel, no? So ayun na nga, marami naging payag si Chis Escudero laban kay President Rodrigo Duterte, pero kung titignan natin na kwestiyon din ito yung mga naging datos na naisumite ng Administrasyong Duterte na hindi tama sa mga naging datos na isinumite nila sa opisina ng Senado. Ito daw ay ang paninindigan ni Senate President Chis Escudero ito ay mali o may pagkukulang sa statistic na inilabas sa Senado na hindi nagtutugma sa mga nangyaring kaguluhan noong araw dahil ito daw ay hindi katanggap-tanggap dahil nga kulang at hindi sapat ang datos na ibinigay. So ito yung sa lumabas kahapon na sinasabi ni President Rodrigo Duterte na ang lugar ng Davao ang nangunguna sa lugar na pinakatahimik. So kinumpare nila ngayon ito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, na sinasabi nila na mas maraming kaguluhan noon compare ngayon. So ang ibig sabihin ni Senate President Escudero is mas tahimik ngayon. Ibig sabihin niya ngayon ay parang napapansin niya at ito ay parang nasa panigan ng gobyerno dahil nga siya ay nasa Marcos administration. Pinipilit niya at sinasabi niya na mas ngayon, mas panatag ang taong bayan ngayon. Yun ang ibig niyang sabihin dito. Pero kung titignan natin, parang hindi naman, no? Parang may malis na mga pahayag nila. Pero ang tanong natin dito ang taong bayan dapat ang humusga. Hindi yung galing lang kay Senate President Chis Escudero, kay House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos at lalong-lalo kay
Lucas Bersamin. Ang dapat dito ay magtanong sila o yun nga yung sinasabi natin na lumabas sila at i-survey nila, mag-survey sila, ipagtanong nila. Hindi naman na importante dito kung saan ang safety, kung saan ang safety at hindi safety ng mga panahon na yon. So, ang importante dito ay natutugunan mo ba yung pangangailangan ng mga taong bayan. Nandyan ka ba para tumugon sa kahirapan, kalamidad, dilubyo, kagutuman, pagtaas ng bilihin, presyo ng mga bilihin. Sa ngayong panahon, meron na ba silang nagawang may ginawa na ba ang aksyon ang administrasyong Marcos para mapababa ito? Dahil ito talaga ang tunay na senaryo at sinasabit hindi na nga dapat pag-usapan ang mga bagay na walang krimen dito, safety dito, tahimik dito. Hindi na nga dapat yun ang pinag-uusapan ngayon dahil ang mas importante ang mga taong bayan na nakakaramdam ng kalamnan sikmura. Ilang milyong tao ang sa lugar ng Metro Manila ang walang maayos na hanap buhay ngayon, no? At walang trabaho, ika nga nasa ah, mababang uri ng lipunan na dapat inaaksyonan ng gobyerno. Tulad yan kahapon, naglabas na naman ng panibagong ah, nilaunch ang gobyerno na parang bawal ang kahirapan or bawal ang kagutuman. Eh, ang tanong, may nagawa ba silang aksyon dito? Puro na lang launch ng mga aktibidad na yan. Pero parang hindi naman natin napapansin na ito ay bumababa sa mga mahihirap at nararamdaman ng mga mahihirap na tao. Kayo ba mga kapatid, nararamdaman niyo po ba ang 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 aksyon ng gobyerno sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon o ano po ang inyong masasabi sa mga nagiging hakbang ng mababang kapulungan at mataas sa kapulungan ng Kongreso? Sila po ba ay may nagagawang tama? May nagagawa po ba silang batas na para dito o ngayon ay nakatutok o nakasentro na lamang sa mga Duterte upang ito ay imbestigahan ng imbestigahan. Hindi na po ito ang issue dahil mas prioridad natin ang mga taong kumakalam ng sikmura, nagugutom, naghihirap. Sa mga panahon ngayon, mas importante ito. Kahit tanungin mo sila, ito ba ay importante para sa kanila ang mga investigasyon ng kaliwat kanan sa House of Representatives at sa Senate of the Philippines. So, hindi na po ito ang realidad. Ang tunay na realidad ng problema ng ating bansa ay ang mga kagutuman, pagtaas ng bilihin, presyo ng gasolina, mataas sa presyo ng bigas. Ito po ay hindi matatakpan ng kahit na anong issue. Babalik at babalik pa rin tayo dito. Ano man ang pagtatakip ng gobyerno dito, patungan naman nila ng patungan ng iba't ibang klaseng issue ng lipunan ito. Ang taong bayan pa rin ang magdidesisyon. Ano ba ang nararapat sa panahon na to? May ginagawa bang aksyon ng gobyerno sa mga pangyayaring ito o talagang pinababayaan na lang nila na hindi kasi pwede sa atin na ay hayaan nyo na lang yan at dadating din ang oras na matatapos din ang termino nila. Hindi po, magtatatlong taon na po na nasasayang ang pondo ng gobyerno na wala naman pong napupunta at wala naman nakikita ang taong bayan dito. Bilyo-bilyong ayuda ang ipinamimigay, araw-araw ang nagagastos ni Martin Romualdez sa pamamahagi ng ayuda. Pero ang tanong, ito po ba ay sapat? Sapat po ba ito sa ating mga kababayan na hindi po ito ang makatutugon sa kahirapan? Ang tangi pong solusyon dito ay magkaroon po ng maayos sa trabaho ang ating mga kababayan. Magkaroon po ng mga project, trabaho, para matustusan ang kahirapan. Hindi po ayuda ang solusyon. Wala pa pong yumaman na bansa dahil sa pagbibigay po ng ayuda. Ito po ay nakabase sa statistic ng hindi lang po dito sa atin at pati sa ibang bansa. No? Sana tayo ay magmatsyag sa mga nangyayari sa ating lipunan. No?
sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, ito na lang muna po ang ating pag-uusapan, and don't forget to like, comment, and share po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.